Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa ng kasalanan at kamatayan. Magsitayo po tayong lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Dakila ang poon, dapat na purihin. Siyang nagbigay ng langit sa ating lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang magbigay puri at pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ipinagdiriwang din natin sa araw na ito ang Divine Mercy Sunday, ang dakilang habag at awa sa atin ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagkarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Tunay na nagahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Tugon. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siya'y nagdulot ng tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko di niya pinatid. Tugon. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang bato'y natakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Tugon. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang makamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama,
Gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, muli-muli mga kapatid, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magbigay puri at magpasalamat sa ating Diyos. Karapat-dapat lamang na ang Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Sa gitna ng mga maraming pagsubok, mga hamon sa buhay, mga kahirapan at mga problema na ating nararanasan. Sa gitna ng mga ito, tayo ay naniniwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Bagkus patuloy siyang nagpapadama ng kaniyang kagandahang loob at ipinapahayag sa atin kung paano niya tayo at gaano niya tayo kamahal. Patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya. Nakakasurvive tayo kahit papano sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Makakain pa rin tayo kahit lalong nagmamahalan ang mga pangunahing bilihin. Magpapagraduate na ulit tayo ng ating mga anak dahil sa sunod na mga buwan ay graduation time na naman. Ito ay mga biyaya, mga palatandaan na ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin. Patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating buhay.
At dahil dito, karapat-dapat lamang na huwag nating kalimutan ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. So umagang ding ito, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang idulog, ilapit, sasabihin natin sa Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. Tayo ay naniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible para sa Panginoon dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos ay talagang gumagawa ng mga maraming paraan upang tugunan ang ating makahilingan at mga pangailangan sa buhay. God will make a way. Claim it that God always make a way. Talagang gumagawa ang Diyos ng paraan. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Kaya tayo ay dumudulog, lumalapit sa Kanya, humihingi sa Kanya, at sana dinggin ng Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. At kung ang mga ito ay para sa ating kalooban at para sa ating kabutihan at kaligtasan, naway ang mga ito ay ipagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? At sa tuwing mapagkalooban tayo ng Diyos na mga biyaya, sana ang mga ito ang siyang mag-udyok sa atin upang mas lalo pa nating palalimin at mas lalo pa nating paigtingin ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, at higit sa lahat ang ating pagmamahal sa Panginoon. Subalit kung minsan kabaligtaran ang mga nangyayari sa ating buhay, sa tuwing parang tayo ay umuunlad at gumiginhawa sa buhay, sa tuwing parang natutugunan ng Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin, kuminsan ay naisasantabi natin siya at nakakalimutan. Marami tayong kakilala niyan. Lumalapit pa nga sa atin at nagsasabi na, Father, please pray for me, ha? Ipagdasal mo naman kami para umangat naman at guminhawa kahit kaunti ang buhay. So, siyempre, nag-request siya sa atin na siya ay ating ipagdasal, ipinagdarasal natin, isinasama natin sa ating mga panalangin. Subalit, nakakalungkot na sa mga pagkakataon na parang guminhawa na ang kanyang buhay, hindi ko na siya nakikita na nagsisimba. Iniwanan na nga niya ang kanyang buhay paglilingkod. Parang nakakalungkot. Nakapagsabi tuloy tayo sa ating sarili na, sayang naman na sa mga pagkakataon na ang Diyos ay nagkaloob sa kanya ng mga biyaya, nakalimutan naman at isinantabi ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sana ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang siyang nag-uudyok sa atin upang higit nating mahalin ang ating Panginoon. Kaya nga tayo ay nagsisimba dahil tayo ay blessed na blessed. Hindi tayo nagsisimba para ma-bless tayo, kundi tayo ay nagsisimba dahil na-bless na tayo. Nabiyayaan na tayo ng Diyos. Maraming biyaya na ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya tayo ay nagsisimba para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Pero kung minsan kabaligtaran ang ating pag-iisip, sabi natin, maglilingkod ako para mabiyayaan ako ng Diyos. Kapatid, nabiyayaan ka na ng Diyos. At ang mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, ang siya sanang iyong inspirasyon upang ikaw ay maglingkod sa Kanya. We are already blessed. That's why we have to give thanks and love God. We are blessed na blessed sa ating buhay kahit merong mga problema. Kaya tayo ay naglilingkod sa Kanya.
Dahil ang ating paglilingkod ay pagpapahayag ng ating papuri at pasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa 2nd linggo ng panahon ng Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon. At ang 2nd linggo ng Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon, tandaan po natin na tinatawag din natin ito na Divine Mercy Sunday. Ito ay isang espesyal na debosyon sa ating Panginoon na pinagsimulan ni Sister Faustina Kowalska. Sikat na sikat ito na tinatawag nating 3 o'clock prayer. Ang Divine Mercy, no? Ang dakilang awa at habag ng Diyos. Sino sa inyo ang may espesyal na debosyon sa Divine Mercy? Ay, sayang. Ako personally, mayroon akong special na devotion sa Divine Mercy. Pagkagising at pagkagising ko sa umaga, ang kaagad-agad kong pinatugtog, bahagi ng aking pang-araw-araw na panalangin ay ang Chaplet of the Divine Mercy. Habang ako ay nakaupo, yung nakakatanggap ng aking mga messages sa inyong mga messenger, bahagi po yan ng aking prayer habang pinatutugtog ko ang Divine Mercy Chaplet. Ibig sabihin, kapag pinadalhan kita ng aking message, ibig sabihin, ipinagdarasal kita sa Divine Mercy. Bahagi po iyan ng aking panalangin. The Chaplet of Divine Mercy. Kasi personally, na-experience ko kung gaano kamaawain at kamahabagin ang Diyos. Sa hirap ng buhay na aking naranasan, awa lang talaga at habag ng Diyos ang nagbigay sa amin ng kalakasan upang harapin ang mga maraming pagsubok at makahirapan sa buhay. Habang ako ay nagninilay sa aking ibabahagi sa umagang ito, naalaala ko yung ating makapatid na nagbahagi ng 7 last word ng ating Panginoon noong Biyernes Santo. Sa mga kanilang ipinahayag at ibinahagi na kanilang makaranasan sa buhay, halatang halata kung gaano kamahabagin at mawain ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay talagang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na ito ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng kanyang divine mercy. Talagang may awa ang Diyos. Diba sinasabi natin kapag hirap na hirap tayo, sinasabi, narinig ko yan palagi sa aking mga magulang, may awa din ang Diyos. May awa ang Panginoon. Mabiyayaan din tayo. May awa ang Diyos. He is a divine mercy. Dakila ang kanyang habag at dakilang awa. Kaya kailangan tayo ay lalapit at dudulog sa Kanya. Kailangan tayo ay humingi, katukin ang mahabaging Diyos upang tayo ay Kanyang tulungan, upang tayo ay Kanyang pagtibayin sa ating mga buhay. Subalit kung minsan, itong makaranasan natin ng habag at awa ng Diyos ay sinusubukan. Kaya kung minsan, dahil sa mga matinding pagsubok na ating naranasan, kung minsan nawawalan tayo ng pananalig at pananampalataya. Kung naalaala ninyo yung mga sharing ng ating mga 7 last word sharers, nasasabi nila na may mga pagkakataon na parang susuko na ako. May mga pagkakataon na parang ayaw ko na.
May mga pagkakataon na parang nawalan ako ng pananalig at pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, it's just natural na kung minsan nanghihina ang ating pananampalataya, dulot ng mga matinding pagsubok at hamon sa buhay. Si Tomas nga sa ating ebanghelyo, talagang nakita niya ang mga milagro na ginawa ni Jesus, ang makababalaghang ginawa ni Jesus. Kasama niya, saksi siya kung gaano kamakapangyarihan si Jesus sa kaniyang paglilingkod. Kasi nasaksiyan, nakita ng kanyang dalawang mata kung paano pinagaling ni Jesus yung mga paralitiko, pinakain niya sa pamagitan ng ilang tinapay at isda, ang higit 5,000 katao, kung paano niya muling binuhay yung anak ng isang balo na namatay na, nasaksihan mismo ni Tomas. Subalit nung namatay si Jesus, ipinako, pinaghirapan sa krus, matinding pagsubok iyon na dumating kay Tomas. Kaya nawalan din siya ng pananalig, humina din ang kaniyang pananampalataya. Kaya narinig natin sa ating ebanghelyo na noong si Jesus ay muling nabuhay at nagpakita na sa mga apostoles, sabi ng kasamahan ni Tomas sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Siya ay muling nabuhay, nagpakita siya sa amin. Ano ang sabi ni Tomas? To see is to believe. Kailangan kong maisuot ang aking mga daliri sa mga kamay na nilagusan ng mga pako. Kailangan may suot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Kailangan makita ko rin siya. At pagkatapos ng ilang araw, muling nagpakita ang Panginoon. At doon kinonfirm ni Tomas, bumalik muli ang kaniyang pananalig at pananampalataya sa pamagitan ng pagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Mga minamahal na kapatid, tayo ay pinaalalahanan ng Diyos ay talagang mahabagin at maawain sa atin. Naranasan po natin yan na maraming beses sa ating buhay. Kung paano siya nahabag, kung paano siya naawa sa atin. Sabi nga na ma-share natin, naranasan kong lumuhod na mula sa pintuan ng simbahan, papunta ng altar. Naranasan kong umiyak sa harapan ng Panginoon upang sabihin sa Kanya ang mga pagsubok at makahirapan sa buhay. At in the end, sabi nila, talagang merong Diyos na naging maawain, naging mahabagin. Subalit sa mapagkakataon na mayroong mga matinding pagsubok at problema sa buhay, ang pananalig at pananampalatayang ito ay kung minsan ay nawawala, ay kung minsan nanghihina. Subalit mga minamahal na kapatid, tayo ay pinalalahanan na sa mapagkakataon na mangyari ang mga ito, kapit lang sa Diyos. Hold on to your faith. Kapit sa ating pananalig. Kapit sa ating pananampalataya. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Alalahanin po palagi natin na mahal tayo ng Panginoon. At sa Kaniyang pagmamahal, siya ay nahahabag, siya ay naaawa sa atin. At hindi niya kaya tayong tiisin. Hindi niya tayo kayang pababayaan. Kahapon, mayroon po akong dinalaw sa amin sa Iloilo. Isang katekista namin noon. Tapos parang nanghina yung kanyang mga buto. Tapos hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad. Tapos nung nalaman niya na dumating ako, sabi niya sa kaniyang mga anak, puntahan niyo naman si Father Sam at pakisabi na dalawin ako. So bago ako pumunta ng airport, ay dinalaw ko po siya. Tapos dinalhan ko siya ng kaunting pasalubong.
Tapos sabi niya sa akin, parang nawalan, parang nanghina din ang aking pananalig at pananampalataya. Naitanong ko rin sa Diyos na, katikista naman ako for more than 30 years na naglingkod ako sa iyo. Sabi niya sa akin, bakit nangyari ito sa aking buhay? Tapos umiiyak siya. Tapos subalit sabi niya, pero maawain pa rin ang Diyos. Talagang mabuti pa rin ang Panginoon, Father. Biro mo, hindi ko ine-expect na dalawin mo ako. No? Wala na akong gatas, pero dinalhan mo ako ng gatas. In a little way, nakita niya na ang Diyos ay mahal pa rin siya ng Diyos sa gitna ng kaniyang kalagayan. Kahit sa isang maliit na lata ng gatas, nakita niya kung paano gumalaw ang Diyos sa kaniyang buhay. Na kahit hindi na siya nakakalakad, subalit nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon. Na walang-wala na siyang gatas, walang na siyang makakain. Subalit sa konting dala natin ay nakita niya ang kamay ng Panginoon na gumawa ng paraan upang ipadama sa kanya na hindi siya pinapabayaan. Sabi niya rin, salamat din ako dahil hindi ako pinabayaan ng aking mga anak. Oo, hindi mayayaman ang aking mga anak, subalit sa mapagkakataon na sila'y aking tawagin, handa nilang iwanan ang lahat dahil ako ay kanilang alagaan at ipadama sa akin ang kanilang pagmamahal. Sabi niya, marami akong kakilala, Father, na mayayaman sila, subalit hindi sila naalagaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga simpleng, naging masaya ako sa aking pagdalaw sa kanya dahil sa una niyang bahagi ng kaniyang pagbabahagi ng kaniyang buhay ay marami siyang mga pagtatanong sa Panginoon. Subalit sa pamagitan ng ating pakikipagkwentuhan sa kanya ay munti-munti niyang na-realize na marami palang kabutihan ang Diyos na ginagawa sa kanya sa pamagitan ng kanyang mamahal sa buhay at sa mga taong kanyang pinaglingkuran. So mga minamahal na kapatid, nawa ang awa at pagmamahal ng Diyos ay atin ding ibahagi sa ating kapwa, lalo't lalo na ang higit na mga nangailangan. At ang ating presensya, ang ating mga panalangin, ang ating mga mabubuting gawa na may pagmamahal ay maaring ekspresyon ng awa at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa, lalo't lalo na sa higit na nangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanak Santa Mariang Berhen. Nagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, na naog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, tumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa, ang habag at pag-ibig sa atin. Sa ating mga panalangin, ating sasabihin, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan
ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O mapagmahal at maawaing Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ay iyong binigyan ng bagong buhay.
sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa na maanghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng katuluyan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He's risen, that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have sinned and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory.
In my heart, I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. And all the earth shall bow before him. His blessed name all will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall his justice. In Christ my Savior let all glory be. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. In my heart I know my Savior lives. In his glory, in his new life we partake. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat, sa kanya isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kami sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga paalala at panyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At sa susunod na linggo naman po, ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at pangailangan ng ating simbahan.
So reminders po, mamayang gabi sa ating mga leaders, mayroon po kayong pagpupulong kasama ang aming Provincial Superior sa Woodcraft Bayanihan. No? Doon na po kayo mag-dinner, no? Para pagkatapos ng dinner ay masimulan kaagad. So doon na kayo maghapunan para pagkatapos ng hapunan ay uwi pa kasi yung superior sa New Manila, no? Mga around 1 hour and 30 minutes to 2 hours ang pagpupulong na gaganapin, no? At maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikiisa at pagtulong at pagsuporta upang maging matagumpay ang ating magawain noong mahal na araw at Semana Santa, no? Pasalamat sa inyong lahat na pinatuloy niyo ang ating mga apostoles sa ating dalaw pamilya, no? So nakaipon po tayo ng 30,132 pesos, no? Simula sa 12 chapels, no? At ang 15,000, ang kalahati noon ay ibibigay natin sa ating mga lectors, 15,000 plus para mayroon na silang pondo para sa kanilang mga gawain at mga formation activities. At ang 15,000 ay mapapunta po sa ating proyekto sa patuloy nating pagpapaganda ng Tahanan ni Maria dito sa bodega, no? Tapos ipagdasal po ninyo na tuloy-tuloy na ang ating mga donors na ating nakausap tungkol sa ating tabernacle, no? Nag-worth po yung tabernacle natin, kaya ingatan po ninyo iyon. Nag-worth po iyon ng 380,000 plus, no? So ilalagay po natin dito po sa bandang paanan ng ating Panginoon, no? Pagandahin din po natin, no? So ilalagay po natin diyan, no? Tapos hopefully by this week matapos na itong kisami natin at saka yung pagtakip ng mga haligi natin. Tatakpan din kasi yung mga haligi natin para hindi makita yung mga wire at saka yung mga PVC para maging malinis yung ating simbahan, no? Tapos siyempre mapinturahan. Hopefully this week ay matapos na pati ang pagpipintura, no? So maghanap na naman, hopefully mag-oo na yung ating taga-donate ng ating tabernacle. So paggawan din natin po iyon ng stand, no? Tapos hopefully iyan na lang yung problema natin, no? Yung tiles diyan sa baba, no? So maghanap din po tayo ng magdo-donate ng tiles. Sabi ng ating foreman, more or less mga 100,000 matapos na yun hanggang doon sa likod para sa tiles ng ating diyan sa baba, no? At kung makaroon na tayo ng agreement dito sa ating kapitbahay, so simulan na rin po natin ang pagpapaayos diyan sa gilid para sa ating parking space. Yung lote po natin hanggang doon po yun sa may buko, no? Buko po doon, nagtitinda ng buko, no? So pag maayos po natin yan, ay gawin po natin ang parking space, yung gilid na yan. Pero yung pinakagilid ay gawin po nating CR, no? Para pag kailangan nyo ng CR, mayroon po tayong CR, no? Tapos hopefully sa taas noong CR na iyon ay gagawa natin ng opisina, no? Para sa ating parokya, no? So hinay-hinay lang, no? Pagdasal ninyo na maraming mga tao pa rin na tutulong sa atin para sa pagpapaayos nitong ating mga proyekto, no? So muli, maraming salamat sa inyong lahat, no? Antok na ako kasi wala pa akong tulog. Galing po ako ng Iloilo. Na-delay po ang aming flight. Instead na 9 o'clock, naging 12:30, no? So dumating po kami mga around 3 o'clock sa bahay. So mga 2 hours lang yung aming tulog kasi may misa pa po tayo sa RE, no? So muli, maraming salamat at magandang umaga. At ito-turn over po natin yung sa pamunuan ng mga lectors yung kanilang share para sa mga ng ating apostoles, no?
So yung ating share, parang nagpaplano din ako na bigyan din natin ng kaunting incentives yung 12 natin na mga apostoles, no? Kahit maliit lang, no? Para mayroon din silang pasalamatan, bigyan natin sila ng certificate at bibigyan natin sila ng kaunting incentives, no? Para sa kanilang paglilingkod, no? Uli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Divine Mercy Sunday.